Hello, Kathden fans! Ito pala yung rason, no? Mga reasons ni Sir Alden, mga kasos, bakit niya sinuportahan ang Meet, Greet, and Buy, mga kasambreros na pelikula nga ni Piolo, Joshua, Bell, Maricel Soriano, J.K. Labajo, at marami pang iba. So, ito, pahabol ko ito, mga kasambreros, kasi pinost ito, no, ng ABS-CBN News at saka ni Sir MJ Felipe. Mamaya papakinggan natin ito, mga kasambreros. And tinawag siya dito na Ethan, no? And dito sa picture taking nila nung una ay gusto daw na si Ethan, tapos parang nagsama-sama daw yung multiverse ni Direk Cathy, mga kasambreros. And proud na proud si Direk Cathy, of course, no, sa team na ito kasi they're making history na naman. So ang nabanggit dito na last gross amount or income ng Meet, Greet, and Buy ay 215 million. So last Tuesday daw po yun. So ngayon ay Sabado na, mga kasambreros. So baka mas lalamangan pa ito, mga kasambreros, no, na amount. So yun ang mga reasons dito ni tinanong kasi siya ni MJ Felipe dito, no, natulad din ng Kathden, mga kasambreros. So sabi niya, why did you decide to support yung pelikula? Tapos sabi niya dito ay number one, of course, it's Star Cinema na nagkaroon ng malaking impact, no, at saka essential sa kanyang career in the past years. And of course, movie ni Direk Cathy at saka kaibigan niya yung cast members, mga kasambreros, no, mga kaibigan niya Sir Aldans, mga kasambreros. Tapos sinabi niya dito na maganda yung takbo, no, ng movie sa Taquilla and i-lift up, no, yung Philippine cinema, mga kasambreros. And sabi niya dito na nandito ako para tumulong sa mga filmmakers, no. And sabi niya dito lahat ng filmmakers nga, no. Hindi na pagtataka kasi doble-doble, no, yung binibigay talaga na effort ni Sir Alden sa Gabi ng Lagim ni Ma'am Jessica. Parang halos lahat, no, basta kaya ng kanyang schedule, kaya ng budget, of course, ay talagang tinutulungan niya, mga kasambreros. So mamaya papakinggan niya ito, mga kasambreros, para mas ma-appreciate ninyo, mga kasambreros. So yon, sinabi din ni sinabi niya pa dito na kasi sumingit si Sir MJ Felipe na collaborate, no, and sabi niya, sabi ni Sir Alden, wala na namang network wars, sabi niya ganun, so sabi nga niya dito ay pwede na, no, kasi wala ng network wars, and then pwede bang magsama, sabi ni Sir MJ, parang pwede ba kayo magsama na apan, sabi niya ganon. And sabi niya Sir Piolo Pascual, mga kasambreros, ay sa mundo natin sa showbiz, mas maganda na nagsusuportahan at saka nagtutulungan at nagsasama para sa isa't isa, mga kasambreros. So yun, nagpasalamat ng bawat isa, mga kasambreros. And yun talaga ang cute ni Belle, no, mga kasambreros at mga Cathinatis. So tapos ang pinaka-last dito ay ito yung pag-present or pagtawag ni Sir Alden kina Piolo, Joshua at Belle para magpasalamat dun sa harap, mga kasambreros. So and alam natin, no, talagang nanunumbalik, no, alam kong nanunumbalik ang mga alaala ni Sir Alden kapag usapang Direk Cathy, mga kasambreros, kasi syempre talagang tumatak sa kanya ang Hello Love Again, Hello Love Goodbye, mga kasambreros. So hindi na mention dito, no, pero natin sa puso't isipan niya, hindi niya makakalimutan, of course, ang pelikula nila. Sino ba naman ang makakalimot, yung mga Pilipino nga sa buong mundo hindi makakalimot na once and for all, or once na merong nagkaroon ng history at saka nag-break ng lahat ng records, mga kaso sa Philippine cinema, ang Hello Love Goodbye and Hello Love Again. So yun. And then ito, so nag-update din, no, ng bagong bahay, bagong mansion, improvement or development si Sir Alden, mga kasambreros. So nag-post siya sa kanyang Instagram account, sa kanyang parang picture sila doon sa isa sa mga area, mga kasambreros, no, ng kanyang ginagawang bahay nga. So kasama, of course, dito si Sir Pat Kauna, and then si Gladys Xiao, mga kasambreros, no. Tapos picture sila, of course, dito. Naka-black si Sir Alden, naka-white shoes, and yun, naka-black na t-shirt, mga kasambreros. And tapos itong signature post nila ni ni Sir Pat Kauna, mga kasambreros, ay talaga naka-hug sila sa bawat isa, mga kasambreros.
So sabi niya dito sa kanyang caption ay super sipag talaga. May super duper loves Alden Richards. So two site visits in 1 week, no? Dalawang beses bumisita si Sir Alden sa kanyang bagong bahay na pinapagawa. Despite your busy schedule, your movie shoot, your businesses, and your upcoming anniversary concert, you still make time for me and for your dream home. Thank you, RJ. No wonder everyone loves you. I honestly can't imagine anyone who doesn't. Haha, my gosh. Love you, ingat. Stay healthy and stay slim. Ang cute na kanyang caption dito. Lots of love, Pat, no? Tapos Manila Designer Sweetheart. Tapos hashtag interior design. So, yun siya. Tapos Sir Pat Kao na ayam. Naka-ano siya dito noon, parang naka-gray. And yung signature nila na posing parati ay parating naka yakap sa bawat isa mga kasembreros. So yun, so inaabangan din natin ito na tawag dito na update ni Sir Alden, and we're so thankful, no, na talagang siya ay nagbibigay ng update sa kanyang bahay na pinapagawa mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, nagparamdam, no, itong si Ken ng Ken Creative Designs dito sa kanyang post kanina. 1 year ago daw, sabi niya kay Ninong Alden. Si Ken Coladilla, no, ito yung time na nagkita sila ng kanyang kumpare na si Alden. At syempre may pamasko sa mga inaanak si Sir Alden mga kasembreros. So sabi niya dito ay, salamat po Ninong Alden Richards, napakabuti mo sa lahat ng oras. So this was November 29, 2024 yung date dito mga kasembreros. So nirecall lang niya Ken. So Sir Alden, kapag nakita mo yung post na ito ay alam mo na nang paparamdam na yung isang mga inaanak na si Ken na sobrang close din ng Bernardo family mga kasembreros. So, nakita ko sa mga post ni Sir Ken sa kanyang Facebook page, tumutulong din pala siya, no, sa pag-promote ng mga tickets, pagbenta ng tickets ng ni Sir Alden, and yung tawag dito, yung ibang pag-promote pa ng ibang products at saka brands si Sir Alden. So, tumutulong talaga si Sir Ken Coladilla mga kasembreros. So, very good kumpare, no, si Sir Ken. And actually, Coladilla. So yun, malaki na rin pala yung inaanak ni Sir Alden sa kanya. So baka ay binata na ito sa susunod mga kasembreros. And then ito, next item natin. So pinost ng isang admin, itong naka-black si Ma'am Catherine, tapos marami siyang alahas, no. May earrings, may necklaces, may bracelets, may ring, no, may finger ring mga kasembreros, at saka sobrang elegante ni Ma'am Catherine dito. Pero if I'm not mistaken ay part pa ito ng kanyang video jewelry promotion mga kasembreros, na kung kaya marami siyang alahas sa katawan mga kasembreros. So part po ito ng kanilang part ng kanyang promotion ng dito ng video jewelry na kanilang business mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, nag-post din ng isang Kathen admin, no. Parang wala ako sa file nito, pero if I'm not mistaken ay during Hello Love Again pa ito. Naka-gray si Alden tapos naka-sunglasses. Yung Catherine naman ay parang naka-sandal ng konti, no, tsaka pa-cute sa camera. Naka-cap siya mga kasembreros, at tsaka may isang fan dito na nagpa-picture sa kanila mga, if I'm not mistaken, nasa Dubai sila nito, or sa airport, or palabas or papasok na ng airport ng Dubai mga kasembreros, no, during promo ng Hello Love Again. Ang cute ni attorney dito. And then last item natin mga kasembreros, ito po, no, ang Kathen ay nagbabike kunwari, tapos naka-complete gear sila, may helmet, may bike of course, and then yung kanilang outfit ay talagang pang biking mga kasembreros, no, or pang cycling. Pero ito po ay edited lamang mga kasembreros, ha.
Linawin lamang po natin. So, edited ng isang Kathleen admin, mga kasombreros. So, actually, yun lamang sa ating Kathleen items, no? Tapos, pakinggan muna natin itong kay Sir MJ Felipe para ma-appreciate niyo po, mga kasombreros. And then afterwards ay yung salita po ng Panginoon na sobrang ganda. So yun lamang po, and blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating word of God is sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title po natin ay kailangan natin ito. Ano kaya ito, no? Ephesians chapter 6 verses 23 to 24. Peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen and amen. So actually, kailangan natin ang mga ito, dapat yung title, pero pinaiklian ko lang, mga kasombreros, no? Kailangan natin ang mga ito. So unang-una nga dito na na-mention ni Apostle Paul na talagang kailangan natin, mga kasombreros, sa bawat isa ay ang peace, ang kapayapaan, mga kasombreros, especially sa ating tahanan. Kasi ang tahanan ang pinakamaliit na grupo sa society, and yet this is the most vital, no? Pinaka-crucial at pinaka-significant, kasi dito nahuhubog ang character ng bata, dito natitrain, no? Na mold at na-develop ang ugali ng isang tao, ng isang bata, mga kasombreros. So kung ang isang bata ay pinalaking mabuti ng kanyang mga magulang, ay magiging kapaki-pakinabang siya sa barangay, sa bayan, sa company, sa paaralan, o kung saan man siya punta, mga kasombreros. Whereas, kapag ang bata ay hindi na-train at na-disiplina na maayos sa loob ng tahanan, naging basagulero, naging mapandinglang, naging addict, or naging ano man dyan, mga kasombreros. So, sakit siya ng ulo ng barangay, ng lipunan, na kung saan man siya mapunta, sakit ang ulo ng lolo, ng lola, ng magulang, ng kapatid, and so on, mga kasos. Yung pagiging irresponsable, no? Isa rin yun sa pinaka mahirap na ugali ng tao, mga kasombreros, kapag ang tao ay irresponsable, especially kapag sila ay nag-asawa na, nagkaroon na ng kasi doon kapag hindi siya nahubog ng mabuti ng kanyang magulang at lumaki at tumandang naging irresponsable, no? Ay ang tendency ay sakit siya sa ulo ng kanyang pamilya, mga kasombreros, and ng community na kung saan ito belong, mga kasombreros. Kung yung tao tamad, no? Hindi naturuan na magsikap, na yung tendency ay magiging palamunin siya, no? So walang peace, walang kapayapaan kapag ganito, mga kasombreros. So kung kaya sa loob ng tahanan dapat yung bata ay maging peacemaker, no? Kung magpaturuan siyang pamuhay ng may kapayapaan at saka maging problem solver ba. Kung kung may conflict, kung may away, may misunderstanding, for example, ay maging pwede naman magkaroon ng misunderstanding na peaceful way. Tapos afterwards mag-uusap, no? Tapos ma-resolve yung conflict or yung away, mga kasombreros. And then ang sinabi pa ni Apostle Pablo dito ay peace to the brethren and love, no? Ang pag-ibig talaga, no? Ito yung pinakamataas, mga kasombreros. And by the way, si Apostol Pablo ay sinasabi niya ito sa mga Ephesians, no? Sa mga church sa Ephesus, mga kasombreros. So sa atin ngayon na sa present generation ay applicable din ito, mga kasombreros. Ito yung sinasabi ng katotohanan ng Biblia, ng salita ng Panginoon ay forever and ever and ever and ever siya na applicable, mga kasombreros. So kung relevant siya 3,000 years ago, 2,000 years ago, magiging relevant siya at mahalaga. Timeless siya, mga kasombreros, ngayon at magpakailanman. So, di ba, imagine natin 2,000 years ago, 2025 na tayo ngayon, pero ngayon ay applicable pa na't buhay at powerful, mga kasombreros, powerfully working ang salita ng Panginoon, mga kasombreros. So, ganun po reliable at trustworthy ang kanyang salita. So love, no, talagang ito yung pinaka-sentro, no, dapat ng isang pamilya din, ang love. Kasi kapag walang love, walang peace. Kapag walang love, walang patience. Kapag walang love, walang forgiveness. Kapag walang love, walang kindness. Kapag walang love, walang mercy. Hindi ka maawa sa kapatid mo, hindi ka magiging understanding sa kapatid mo. Kapag walang love, hindi ka magiging pasensyoso sa kapatid mo, asawa, magulang, anak. Kung wala ang love, hindi ka magiging mapagbigay, no? Kasi nga walang love, mga kasombreros. So ang love ang pinaka-topmost
pinakamataas, kumbaga pa sa umbrella, ito yung pinakatuktok niya mga kasembreros, no? Tapos yung ibang mga good characters ay nasa ilalim ng umbrella o ng payong ng pag-ibig mga kasembreros. Kasi nga God is love. So ang tao kapag hindi marunong umibig, hindi marunong magmahal, ay hindi niya kilala ang Diyos because God is love. No, ganun siya mga kasembreros. So yung mga tao sa paligid natin, if they are loving, if they are affectionate mga kasembreros, ay representation sila or instruments sila, no, ng pag-ibig ng Panginoon mga kasembreros. Kasi hindi mo naman mararamdaman ang pag-ibig kapag wala sa paligid mo, di ba? You can love other people, but how can you feel if the people around you do not love you, no? Do not make you feel loved. So ganun siya mga kasembreros. So sinabi ito, faith, no? Pag-ibig na may pananampalataya. So pananampalataya kay Lord Jesus Christ mga kasembreros. Huwag po natin iligaw. Kailangan natin ito mga kasembreros, yung pananampalataya. Kasi ang iba, may faith sila, may paniniwala sila, pero sa iba, hindi kay Lord Jesus Christ. Maaring sa feng shui, maaring sa horoscope yung kanilang paniniwala, maaring sa mga pamahiin, maaring sa mga seremonya ng simbahan, maaring sa religious procedures lamang or religious methods, hindi sa kay Lord Jesus Christ sa Biblia, kasi magkaiba ang religious at saka godly. Ang makadiyos ay rekta, no, sa Panginoon, sa kanyang salita, kay Lord Jesus Christ, sa Biblia, no, sa panalangin. Kung pa merong personal na relationship sa Panginoon, yun ang makadiyos. Ang religious naman, ang relihiyoso, ay mas sinusunod nila ang tradisyon at saka procedures, seremonya sa simbahan mga kasembreros, even without having time sa reading the Bible, without praying individually, kasi doon lang sila magsiseremonya sa simbahan. Pero pag sa bahay at sa ibang places or sa ibang instances ay hindi na sila nagkakaroon ng personal time with the Lord mga kasembreros. So ganun pa ang malaking pagkakaiba ng religious sa godly, no? Makadiyos versus relihiyoso mga kasembreros. At ang mga mabubuting bagay na ito ay nagmumula kanino? From God the Father and the Lord Jesus Christ. So every good gift comes from God the Father from above mga kasembreros, without turning any shadows. So yun siya, no? And grace, no? Sabi pa dito, kailangan pa natin ito, no? Grace be with all those who love our Lord Jesus Christ. So in sincerity. So kailangan pa natin ito, grace, no? Grasya ng Panginoon mga kasembreros. And always remember na sa panahon natin yan, sa generation natin mga kasembreros, we are living by God's grace. Kasi kapag hindi tayo nasa ilalim ng grasya ng Panginoong Hesus mga kasembreros, ay kumbaga pa, bawat kasalanan ng tao pwedeng patayin agad, no? Wala nang natitira mga kasembreros sa mundong ito siguro kapag lahat ng makasalanan ay on the spot na pwedeng patayin mga kasembreros. Pa show no mercy, no? Kasi wala nang grace, na parang ganun mga kasembreros. So dahil dumating si Jesus Christ, no, full of grace and truth, ay ang ating mundo, tayo ay nabubuhay dahil sa kanyang grasya mga kasembreros. And Apostle Paul is really conveying a profound message of peace, love, and faith mga kasembreros, grace, and then sabi pa dito, sincerity, no, sa mga taga-Ephesus mga kasembreros. So serving, ito yung pinaka-core, pinaka-sentro ng Christianity mga kasembreros, yung mga good attributes. Without love, without faith, without hope, without peace, without grace, without truth mga kasembreros, without humility, without patience, without joy, without kindness, without gentleness, without faithfulness, without self-control, without patience, ay wala, no? Hindi po tayo matatawag na Kristiyano, at ang ating pamumuhay ay naayon sa ating sariling interest lamang mga kasembreros, because without these good traits or values. Paul is emphasizing the importance of peace and love in the Christian faith by invoking the blessings of God. The mention of love indicates the foundational principle of Christianity, which is to love one another as God loves us. So, inibig tayo ng Diyos, hindi dahil inibig natin ng Diyos, but God first loved us mga kasembreros. So, kung kaya umiibig ang tao, may love tayo, we feel, gusto natin magmahal, gusto natin na minamahal tayo, kasi nga God loved us first. This blessing highlights the transformative power of love and the significance of fostering harmonious relationships
within the community. The enduring message of unity and compassion that lies at the heart of Christianity reminds us as we reflect on this verse. Paul's words serve as a source of encouragement for believers, kagaya natin, to embody these virtues in their daily lives, promoting a sense of peace and harmony within the community. Paul is conveying the divine presence that surrounds us and the profound impact that love can have in fostering understanding and empathy among individuals by invoking God's blessings of peace and love. Alam niyo po, kapag maghahari itong peace at saka pag-ibig sa loob ng tahanan, hindi man maging perpekto ang tahanan, but there will be unity. Kumaga pa, may misunderstanding, yes, may conflict, yes, may pagkapahidwaan sometimes, yes, pero mariresolve siya because maghahari. Kumaga pa, yung mga conflict na ito ay masasakop, no? Malilipol kasi ma-overpower ng peace and love, mga kasambreros. Kumaga pa, yung mabuti ay mas malakas kaysa sa masama, mga kasambreros. Kung kaya, pag magkaroon ng conflict ay masasolve because mas mangingibabaw ang pag-ibig. So, ganun ba? Kumaga pa, mangingibabaw ang awa, mangingibabaw ang pagpapatawad, mangingibabaw ang pagpapakumbaba, mga kasambreros, sa family members because yun nga, no, mas malakas ang spirito ng Panginoon, mga kasambreros, kaysa sa spirito ng kaaway. Yun kasi yung target, kumaga pa, yun ang number one target ng kaaway, yung sirain ng pamilya, lagyan ng inggit, lagyan ng kayabangan, lagyan ng pride, lagyan ng division, no, ang bawat pamilya, mga kasambreros, lagyan ng conflict para maghiwa-hiwalay, na mag-aaway-away. So natutuwa talaga ang diablo kapag ang mga pamilya po ay nag-aaway-away, mga kasambreros. Kapag ang pamilya naman ay may pag-ibig, may pagkakaisa, nagagalit naman si Satanas, mga kasambreros. Kaya ang blessing ng Panginoon ay nasa pamilyang iyon because naibabaw ang love, ang unity, at saka harmonious relationship. Alright, so sa ating Word of God, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Pag-unawaan sa bawat isa, unity, mga kasambreros, forgiveness, no, peace, kapayapaan, and then grasya ng Panginoon, mga kasambreros, na nagmumula lahat sa ating Diyos na si Lord Jesus Christ. In His mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next time ng Tangas Alam po.